Good noon, ako si Alvin Monoy, alias Caprincers, dating NPE, political instructor sa Pulang Bagani Command 1. Ito yung encounter na nasalihan ko noon, pang-anim na encounter. Si Kajinggoy pa rin, yung commanding officer namin, sir. Tapos, ang encounter site namin doon sa lugar sa Sitio Kibilog, Barangay Mapula, sakop ng Pakibato District, sir. Eh, bakit yung Barangay Mapula talagang grabe rin yung kapula niya sa encounter dahil ano rin talaga siya? Sentrong-sentro nyo rin? Yes, sir. Kasi, sir, yung Mapula, sir, is organized masses din, sir. Mm. Ang level ng na-establish din, sir, ay home PKM, sir. Mas mababa lang siya ng kaunti sa Lumiad. Yes, sir. Mababa siya sa KRP. Mababa pa siya sa KRP. Okay. Tapos, doon kami nag-staging sa ano, sir, sa Sitio Kibilog, sakop ng Barangay Mapula, Pakibato District. Ang purpose namin doon, bakit nandun kami, ay para i-continue yung gawaing masa kasi pistok time yun para maka-establish kami ng ano, sir, ng another organization doon sa sitio na yun, sir, at magkakandak din kami ng medical mission doon sa area na yun, sir, kasi ano yan, sir, yung IP community, sir, na kailangan makabigay kami ng mga medical mission doon sa lugar na yun. Talagang ginagawa nyo talaga rin yun? Yes, sir. Pagdating namin doon, sir, sa Sitio Kibilog, sir, lumabas kami, sir. Lumabas ako doon sa Sitio Kibilog na yun para mag-conduct ng social investigation in class analysis. Mm. Ano yung sitwasyon sa mga tao doon? Mm. Ano yung mga kalagayan nila sa pamamagitan ng ekonomiya, ano yung mga ginagawa nila, ano yung mga produkto nila, ano yung mga pangangailangan nila. Tapos ang kinumit nila, sir, is ang pangangailangan nila is medicine. Mm. Baga yung maghingi sila ng gamot para sa mga anak nila na may mga kapansanan, lagnat, at iba pang mga problema nila doon sa komunidad, sir. Mm. Pagkatapos noon, sir, tapos pag-uwi na, nakuha namin ang kumpletong detalye, sir, details. Tapos, kinausap ko din yung purok leader doon. Kasi yun din yung tasking ni Jinggo sa amin, kausapin yung purok leader para siya din yung tao na unang contact natin dyan sa lugar na yan. Yun, sir, yun, pag-uwi namin doon sa ano, sir, pag-uwi namin doon sa pinupostingan namin, so nag-update kami kung ano yung nagawa namin doon sa sitio na yon. Ni-report namin yung nagawa namin. Pagkatapos nun, sir, pinatawag ni Jinggoy yung purok leader kinaumagahan. Mm. Pinatawag namin kasi nakakuha man kami ng cellphone number, sir, sa purok leader na yon. Pumunta yung purok leader na yon doon sa ano, sa posting namin, kinausap ni Jinggoy, kinausap ng mga kadre. Tapos sinabi namin yung ano, kasi marami kami nung mga gamot, sir. Pero ang gusto namin, hindi kami magpunta doon sa sitio. Dahil hindi namin alam kung ano ang status ng mga tao dyan. Baka may nag-alsamasa, baka may membro ng Kapgo, baka mayroong mga alamara, bagani. Yun yung hindi namin, sir, na doon mag-menu sa ikakandak na medical mission. So, ang sabi ni sinabihan ni Jinggo yung yung purok leader na sabihan yung mga tao mo doon na umakyat lang dito sa kampo para dito tayo magkakandak ng medical mission sa kampo. Dalawang yun, sir, libreng medical mission at saka
libreng gupit. Kasi meron man kaming May ganon-ganon din kayo. Meron man May kaming medical mission, libreng gupit. Okay ah. meron man kaming ano doon, sir? Meron man kaming libre gupit, sir. Meron man kaming barbero, sir. Mm. Pagkatapos noon, sir, ang plano talaga namin doon, mag-conduct ng medical mission, mag-conduct ng libreng gupit, at saka pinaka-purpose doon, i-establish yung organization ng mga taga Sitio Kibilog. Mm. Para meron na naman kaming baga, mapagkunan ng another sampa, Mm. mapagkunan ng makahingi ng tulong sa pamamagitan ng supply namin, paano sila Palaging ganon naman yung utak nyo. Yes, sir. Mm. Tapos makatulong sa pagmonitor ng dalawan ng sundalo. Mm. Yun yung mga purposes doon, sir. At saka, sir, yung pagkatapos nung sir, activity na yun, sir, so na-establish yung KTO level nila ng organization. Pag-uwi nila, sir, tapos nag-meeting ang YK, sir, unit command. Kumbaga sa amin, yung tawag doon, unit command, nag-meeting. Pagkatapos nag-meeting yung unit command, nag-meeting na naman yung committee. Mm. Pagkatapos nun, dito lang kami nag-campus, sir. Sabi ni Jinggoy, lipat tayo konti lang dito sa high ground. Mm. Iwanan natin yung dating posting natin. Ang ano pala doon, sir, nagplano na pala yung mga ano doon, sir, yung mga ex-capgo at saka mga alamara, sir ba? O alsamasa ng mga IP. Mm. Nalusubin kami, sir. Mm. Nakaplano na pala sa kanila yung nalusubin kami, sir. Pero ang ano lang, sir, nakalipat kami konti ng ilang ano lang, mga 30 meters lang yata galing dun sa iniwanan namin na ano. Kasi talagang Hindi, yun pala yung problema kung talagang hindi nyo control yung Yes, sir. Mm. Pagkatapos nun, sir, pagka alas 6 ng umaga, sir, narinig na namin, sir, meron ng mga tao doon ano kami, sir, sinta yan, ano kaya ang kailangan nila? Baka magpa-medical yan. Yun yung nasa isip namin, sir. Pero hindi pala, sir. Yun pala, sir, atakihin pala nila kami. Kasi yung mga yun, mga alamara, yung mga bagani. Anong tawag nyo? Alamara? Alamara, sir. Kumbaga yung alamara, sir, ba, yung against si PNP, sir. Mm. Yung hindi nila gusto na may NPA. Pero lumad sila. Lumad, sir. Mm. Mayroon ding mga ex-capgo, sir, na capgo na mga sumama noon. Mm. Tapos, sir, mga 6 a.m., sir, pumunta sila sa kampo namin. Yun, narinig namin yung mga boses nila. Nakita na namin, sir, na may sila, mga surit-surit na baril, sir. Hindi, mga surit-surit lang. Surit-surit at saka M14. Hindi, M14 at saka garan. Sabi ko, ay, i-read tayo nito. Pagkatapos nun, sir, ganun-ganon. Yun, sir, inunahan na namin, sir, volume pa lahat yung sir, kasama, sir. 80 kayo. Hindi din, sir, mga lang, sir, 60 plus lang kami, sir. Ang dami pa rin nun. Inunahan na namin, sir, kasi alam namin na i-read talaga kami ng sir, ng mga kapgo na yun, sir, at saka may nahalong mga alamara, sir. Pagkatapos, sir, before nagpaputo kami, pinapuntahan ng isang team, ipaklarify kung ano ba yan, masa ba yan, or baka kapgo or sundalo. Pinupunta din, sir, pag kinukonfirm, sir, biniraman kaagad yung kasama ko, sir, dito, sir. Mm. Yung binira ng kapgo, sir. Mm. Tamaan yung dito niya, sir, sa kamay niya. Bali ko, sir, yung kamay niya. Pagka dito, may narinig kaming putok, sir. Volume fire na yung mga kasama namin, sir. Mm. At doon pa noon, sir, nagsitakbuhan na yung mga ex-capgo at saka yung mga nag-alsamasa na mga tao ba, mga IP din. Mm. Takbuhan sila, pero yung isang capgo, patay yun. Namatay yun sa paglusob nila doon sa amin. Doon sa Sitio Kibilog, sakop ng Barangay Mapula. At noon, sir, pagkatapos noon, withdraw kami, dala yung pasyente namin, si Ka Jacob, ito niyang pangalan, Jonathan Ando alias Ka Jacob, Mm. platoon leader namin noon sa Andoy Platoon. Pagkatapos,
withdraw kami sa barangay Mapula na pinalabas yung si Jacob para magamot yung ano niya, yung ano yung kamay niya ba kasi nabali na yung dito niya, sir. Mm. Pagkatapos nun, sir, ano na, sir, mayroon na kaming marinig na magpangayaw yung mga IP kasi namatayan sila ng yung mga yung katribo nila. Anong sabihin pangayaw? Yung magganti sila sa NPA, sir. Ah, Kumbaga, sir, huntingin nila yung kung sino yung mga NPA, maghiganti sila sa mga NPA, sir. ano ba yon? Sa Ano yun, inyo, ano yon? Malaking ano bagay ba yon? Kung Ang ano namin sa pangayaw, sir, kahit civilian, sir, basta kumpirmado na ano, sir, na supporter ng kabila, sir, papatayin nila, sir. di, kabila, meaning NPA. Yes, sir. Ah, ganon. Ganon naman yung Sir. panantribo rito. Yes, sir. Pag ginanong kayo ng tribo pala, para Muslim kasi, kung yung isang namatay, kahit sundalo na siya, namatay siya, rido ang tawag kasi doon eh, na, Rido, sir. alam mo yan, ano ka eh, makilala ka eh. Yes, sir. Parang ganon din. Yes, sir. Ang dito kasi, ibahan kasi pangayaw yung termino nila. Pero Kasi- ganon, parang rido din. Yes, sir. Kasi yung grupo na yan, sir, yung grupo na yan is against talaga sa amin noon pa. Kasi mga sakop yan dati ni Dato Robin Labawan. Mm. Nag-aalsa lahat yung mga IP talaga nag-aalsa sa NPA kasi marami mang mga relatives din nila na pinatay noon ng NPA. Mm. Kaya naglulunsad din sila ng pangayaw din through the NPA din sa amin noon. Partikular dyan sa Salapawan, may binira ng NPA dyan na dato. At sa Barangay Tapak din, dating Deputy Mayor ng Pakibato District, si Dato Rubin Labawan, binira ng NPA dito sa Panabo. Kaya hindi 100% na ang IP dito sa Pakibato District ay amin. Dahil lang doon. Dahil lang doon. Nag-alsa sila dahil doon. Mm. Pero noon pa sa kapanahunan, sir, na parago pa, mga masa daw yan dati yung mga IP na yan. Pero nung panahon nyo na, Yung ano na? panahon na namin, na pinatay yung si Rubin Labawan, at saka yung dato din sa Barangay Salapawan, yun, nag-alsa yung mga lumad communities doon sa yung part lang ng Pakibato District. Iyon, naalanganin ba kayo doon? Yes, sir. Kasi yan talaga siya. Yung mga nag-alsa na yan ay humahabol talaga sa NPA, sir. Ganon din sila katapang. Yes, sir. Na ano kayo 60, sabi mo 60 plus kayo. No, sir. Kinukursonada pa nga kami, pinasok talaga kami doon sa na 60 plus kami. Kasi ano daw sila, sir eh. Hindi daw sila matablan ng bala, ganun. Hindi daw sila, mga ganun, sir ba? May ganon sila na hindi, may kultura naman kasi ng antingan dito. Galing nga ako doon sa Israel nyo doon sa ganon din eh. Yun, sir. Tapos, inassist namin yung situation nung bakit kami napasok ng Alamara. Bakit pinuna din kami noon, bakit pumasok kayo doon na alam nyo pala na alsamasa pala yung mga tao dyan. Mm. Mga relatives pala ng alsamasa yan. Mm. Tapos wala naman kaming magawa, sir, kasi yun nga, sir, yung plan talaga namin is mag-i-establish talaga ng another ng organization doon na area para malawak yung basing masa namin. Pero yun pala yung mga delikado sa inyo, yung Yes, sir, hindi nyo yun. talaga Yes, sir, yung mga recovery area, sir, lalo na pag IP community, sir. Yun yung sir, yun yung pang-anim na encounter mo. Pero nung panahon na yon, para sa bayan ka na. Kasi dati tumatakas ka lang sa mga pang-iipit sa iyo ng mga CIDG, di ba na Yes. Pero nung ko, sir, before ako sir, mga 3 buwan yata ako naka-realize na hindi pala pwede maghiganti.
Ay, ganon. Yes, sir. Kasi ang ano ko doon, sir, makiganti, papasok ako. Makiganti, pero pagdating ko sa loob, sir, hindi pala ganun. Kasi yung ano talaga doon, yung prinsipyo ng kabila is serve the people talaga at ano talaga, sir, yung yung gampanan kung ano yung tungkulin bilang isang NPA, kung ano yung tasking mo bilang isang NPA, hindi pa doon sa paghihiganti yung bakit ka pumasok kasi gusto mo lang manghiganti doon sa may sala sa iyo. Hindi pala yun, sir. Hindi pwede. Hindi pala pwede, sir. Pagpasok ko doon, yung in-interview ako noon, pasok ako kasi gusto kong mahiganti kasi ganun-ganun. Ginaganito ako. Pinaprangka ako doon sa kasama na dito, iba dito. Kasi walang personalan dito. Hmm. Kasi yung trabaho natin dito ay ano talaga, voluntaryo tayong sumali sa armadong pakikibaka kasi gusto nating magserbisyo sa taong bayan. Hmm. Gusto nating resolbahin yung mga problema ng masang Pilipino. Yun yung sabi nila sa akin. At yun, sir, sa naintindihan ko naman yung sinasabi nila sa akin. Naging ano ka na, kampante ka na, kalmado ka na yun na yung ano mo. Yes, At least may protection ka na hindi ka maaresto ng pagbintangan, ganyan. Ano naman yung ano mo, pang 7th mo? Pang 7th na encounter ko, sir. Panahon pa rin ito ni Kajinggoy, sir. Dito sa sir, sa yung nahuli na siya sa barangay Kipilas, Sitio Linaw. Sige nga, ikwento mo nga muna kung sino si Kajinggoy, ano naman ang style niya sa pag-command ba? Si Commander Jinggoy, sir, dati hindi ko alam kung anong unit galing siya dun sa De Oro, sa SR4. Doon yan siya galing. Hmm. Dos, tunog na yung pangalan ni Kajinggoy noon. Dahil, ang sabi-sabi nga sa akin noon, siya yung pinakabata na naging commander officer doon sa particular sa SR4. Parang sa sir? Parang sa PBC 8 man yata siya gumalaw. parang si Borjak na, batang-bata si Borjak Yes, na sir. gano'n. Parang gano'n, ang age niya nung ano. Yes, sir. Nung history pa lang niya, sir, hindi pa nakarating si Jinggoy sa amin. Hindi pa nakarating si Jinggoy dito sa PBC 1. Year 2015, nakarating na siya dito. Nagkita na kami ni Jinggoy. Hmm. Tapos, may background na ako sa kanya na siya daw yung commander officer doon sa area ng itong Compostela, Moncayo. Yan yung mga area na ginagalawan niya noon. Tapos, nadakip siya noon. Yung natamaan yung tiyan niya. Pero binuhay pa rin ng sundalo. Pagkatapos, nakulong. Tapos, nabarter. Nakalabas kasi may binarter sa kanya. Tapos, pagpahinga niya kasi mag-sharing man din yan sa mga kasaysayan na din sa amin. Pagpahinga niya, pagkatapos, ayun, kasi yung sinasabi ko sa iyo kanina, sir, na si Kariksan, wala man siyang accomplishment within 2 years niyang panunungkulan. Yun na nung si Jinggoy na ang pumalit sa kanya. Talagang na-relieve talaga siya na dahil Yes, sir. hindi nag-perform, gano'n. Yes, sir. Oh, sir. Pagkita namin ni Jinggoy, year 2015, parang yun, December yata, dumating siya sa unit. Mga isang buwan pa lang siya sa sir, sa PBC 1, sa unit ni Parago. Naka-accomplish na siya yung inatake namin yung barangay, detachment ng barangay Salapawan, Sitio Kimananaw. Inatake namin yun. Nakuha namin yung mga baril, no? Parang 19 yata.
native Yup. pieces na mga garan at saka importin at saka meron ding low firearms at saka mga bala, bigas at iba pa yung kinuha doon sa detachment sa Lapawan. Si Jinggoy na time na yun, sir, yung nagtrabaho noon. Magaling, magaling. Marunong din siya magplano. Hmm. Kung sa detachment man yan, ano pa ba. Pero doon sa sir, pag yan sa actual na encounter, yung encounter talaga ba? Parang yung baga agresibo sa encuentro. Tapos sa tingin ko parang wala siyang pakialam sa mga kasama na mamatay, Ganon, ganon. sir. Napansin mo yan? Kasi sobrang tapang niya, sir, eh. Sobrang tapang talaga ni Jinggoy sa Example, dito, sir, sa yung may na-abduct kami na sir, yung PMP, sir. Yung 5 pulis na na-abduct namin dito noon dito sa PNP Malabog, si Major Tarongoy at saka yung iba pang kasama niya na yung mga pulis din. Dala-dala namin yung pulis doon sa Barangay Lumya, doon sa Pintoy Hill. Na-encounter kami doon. At saka namatayan kami ng 2 CO. dalawang CO? Yes, sir. 2 CO talaga. Patay namin yun. Si Rixan, patay doon. Dahil inatake talaga kayo ng... Parang hindi ko alam kung sir kung anong unit yun. 3rd IB ba yun o 84th IB? Yun yung na-encuentro namin doon sa Sitio Banban, Barangay Lumyan. Sakop ng Barangay Pakibato. Pagkatapos nun, sir, parang naano ko siya ba, wala siyang pakialam kung mayroong mamatay o mayroong makaswaltis. Mga ganun, sir, ba? Kasi sa sobrang tapang niya, sir, sa panahon pag may encuentro, sir. Paano yung style niya? Paano masabing sobrang Halimbawa, sir, wala sa lugar na tapang? Ganun? yes, sir. Kasi yung si Parago noon, sir, ma-encuentro lang kami kaisa, sir. Wala na, sir. Yung main body, sir, nandun na sa Bukidnon yan. Ganon. Yes, sir. Yung main body ng unit, sir, ng TBC-1 noon. Yung iiwan niya lang dyan, ilang team, mga 5 team lang yata, iiwan niya dito sa Pakibato. Yan yung estilo ni Parago noon. Kaya wala masyadong casualties noon or patay. Basta pag I-preserve niya talaga yung main body doon sa malayong lugar, sir, na hindi ma-encounter, sir, yung main body. Ang iiwan lang niya is yung team lang. Nasa mga 5 team. Ang gawain lang ng team na yan, magkakandak ng paputok ng landmine, mag-isparo, maghaharas ng detachment. Mga ganyan lang yung ginagawa niya, mag-snipe. Yan lang yung iiwan niya dito sa Pakibato noon, sir. 69 IB pa yun na panahonan, sir. Si Jinggoy, iba. Iba si Jingo, sir. Pa-encuentro kami, sir. Yung particular doon sa Barangay Lumya, doon sa Sitio Banban. Encuentro kami doon, yung dala-dala namin yung mga pulis. Malapit lang yung winidrohan namin, sir. Sa Barangay Lumyad pa din. Sitio Pag-ibig niya, nandun lang, maraming sundalo nakalatag doon sa barangay na yan. Pinupukusan ng ng sundalo. So, dyan lang din ng barangay nag-withdraw si Jinggoy. Encounter na naman. Ganun, sir, ba? Parang yung katapangan niya ay, masasabi ko, ay wala sa lugar yung tapang niya at dapat sana i-preserve niya yung unit, yung main body para hindi ma-casualties or mamatayan. Ikaw nun, hindi mo pwedeng i-counter siya? Kasi PI ka na nun eh. Sir, dyan na lang namin yan ginagawa, sir, pag yung makapahinga na kami, mag-meeting kami, mag-CEC assessment. Ipupuna din naman namin siya, sir. Puna pala ang term doon, no? Yes, sir. Kung ano yung ba, pagkukulang niya, kung ano yung mga maling desisyon yung ginagawa niya, ipupuna namin doon, sir. Siyempre, sir, CO, sir, commander officer, wala kang magawa kasi commander officer siya eh. May karapatan naman kaming magbigay ng mga advice, pero pag sa panahon ng militar na trabaho, Gawain. care of yes, Kanya yun eh. Kanya yun, sir. Oo. Kaya kung pupuna kami, sir,
siyempre, sa amin, sir, pag mataas na yung pride, CEO ako eh. Bakit nyo ako pupunaan eh? Mm. Siyempre, sir, na ano namin, CEO man yan. Hindi man tatanggap ng puna yan. Ganon. Yes, sir. Ganun yan, sir, sa loob, sir. Pero ito na. Yung ikwento mo ngayon, yung pagka-capture niya. Yung galing kami dito, sir, kasi, ano, sir, wala nang 84th IB, ang pumalit 3rd IB, tapos, ang pumalit din dito sa batalyon ng Santo Tomas is 16 IB na. Hmm. Tapos, hindi namin maintindihan yung galawan ng 16 IB kasi walang ano, sir ba? Walang pahinga, puro abante. Hmm. Tapos dito kami nagkampo sa basing guerrilla namin, o basing masa, Lumyad pa rin. lumiyad, sir. Ang iniwasan namin na hindi dapat marating itong lugar na to. Hmm. Kasi baka mabulabog yung mga masa natin dyan. At saka baka maengkwentro tayo dyan. So, ang advice ng region noon, sir, na iwan na ang Pakibato District. Ganon. Iiwan na at doon na mag area sa yung mga recovery area na part ng Bukidnon na mag-area ang PBC-1. Para lang hindi Yes, sir. mabulabog. Hindi mabulabog yung Pakibato. Pagkatapos nun, sir, iniwan namin. Pero hindi ibig sabihin na walang naiwan doon. Merong naiwan na yung tinatawag naming subsection committee. Yung mga regular NPA din na paralegal lang siya, Hmm. walang armas, Pero talagang yung, ganon. organized lang. Yung ang gawain niya doon ay gawaing masa. Siya yung pagpagalaw ulit doon sa mga masa doon sa kung saan iniiwan ng unit. Hmm. Pagkatapos, nung iniwan na namin Pakibato District, saan ba yun? Diyan kami dumaan, sir. Diyan na terrain na yan. Hanggang doon sa boundary ng Marilog District ng Davao River. Tapos, pagdating namin sa ano, sir, sa sitio Turuyan, na-monitor na kami ng sundalo. Full force din kayo. Yes, sir. Si Senta pa rin. Oo, 60 pa rin kami, sir. Tapos, sir, pagkatapos nun, sir, malapit kaming maingkwento, sir, kasi nakordon na kami, sir, eh. Na-monitor na ng sundalo na nandyan kami sa location na yan. Hmm. Sa sitio Turuyan, sakop ng barangay Tamugan. Hmm. Tamugan, Kalinan District. Pero hindi kami gusto, sir, na ma-encounter kami ba? Kasi atras nga kayo. Patras talaga yung plano namin kasi doon na talaga kami mag-area temporary sa part ng Bukidnon. Hmm. Tapos, hanggang sa nakalusot kami, sir, pero na-expose kami dito sa sitio Kapatagan kasi merong mga alsamasa na mga bagani Hmm. or alamara na Hmm. ayaw din sa amin ba. Hindi gusto na dumaan kami dito sa lugar na to kasi baka ma-question sila ng sundalo kasi daw bakit pinayagan nila na magdaan ang NPA dito. Hmm. Yun ang iniwasan nila. Muntikan pa kaming mag-enkwentro noon sa mga alsamasa na yun kasi meron man silang mga baril, sir, na mga surit-surit ba. Hmm. Pagkatapos, doon, sir, alam na namin na malalaman talaga ng sundalo na kung saan talaga kami pupunta kasi alam namin na magsumbong talaga yung mga lumad na yun. Hmm. Pagkatapos, pagdating namin sa barangay Gumitan, sakop ng Marilog District. Likod nito Marilog na ba? Likod na, sir. Likod na doon. Marilog na yan. Sakop na ng Marilog, sir. Mm. Boundary niya is